tuloy na po natin. Ibig po muna po naming ipapansin sa inyo mga kababayan na nang basahin niya po ang Isaias 24:1 hanggang 15 dahil di umano para daw maunawaan kung kanino yung hulang yon tiyagain. Basahin daw mula 1 hanggang 15. Mapapansin po ninyo sa kanyang mga pagpapahayag na nung basahin niya yung 24:1 hanggang 15, kapatid na Sani, binasa niyang isa-isa yon. Pero pagdating sa talatang 15, binasa niya sa Ingles, kapatid na Sani. Ano? May sikreto siguro. May sikreto siya ron. At may sikreto rin kung bakit, total, babasahin mo rin lang naman pala sa English yung 15. Ba't di mo pa inumpisahan sa 1? Puro English. Na puro English. Oo. Pero may dahilan siya kung bakit 15 lang ang in-English niya at ayaw niyang Englishin yung 24:1 hanggang 15. Ibig Kapatid sabihin, na talagang Sani. ito ay may hidden agenda, no? Meron. Meron. Ano kaya ang kanyang tinatago dito? Opo. Tingnan natin. Kung papaano po niya, di umano, ipinapaliwanag yung pong 24:1 hanggang 15 ng Isaias. Pakinggan muna po natin yung kanyang sinasabi. Baka akala nyo, nagkukwento lang naman po kami. Eto. Basa. Isaias 24, umpisahan natin sa 1 hanggang 15, mga kapatid. Atin pong tiyagain ang pagbabasa po ng mga talata para natin maunawaan kung ang ino po ba ang hulang ito. Dito mga kapatid, ang binabanggit lahat ng klase ng tao na nasa Israel. Huwag niyong kakalimutan Israel ang concern. Tao, saserdote, sa Israel. Mga kapatid, alipin at Panginoon saan? Sa Israel. Tapos, yung mamimili at nagbibili saan? Sa Israel. Tapos, yung mapagpahiram at nanghihiram saan? Sa Israel. Yung nagpapatubo at pinapatubuan saan? Sa Israel. Ano po sabi? Teka muna, kapatid na Rodel. May napansin ka ba rin sa sinabi niya? Na dito mga kapatid, ang binamagit lahat ng klase ng tao na nasa Israel. Huwag ninyong kalilimutan, Israel ang concern, tao. Oo. Yan. Para bang lahat na lang ng tao sa loob ng bansang Israel, puro Israelita. Tama. Diba? Kapatid na Sani. Napansin mo ba yun? Oo. Saserdote sa Israel, mga kapatid. Alipin at Panginoon. Saan? Sa Israel. Para bang lahat ng tao sa loob ng Israel, pati mga alipin, Israelita. Lahat ba ng tao sa Israel, Israelita? Hindi totoo yun, kapatid na Sani. Maganda Kung Biblia siguro. pag-usapan, hindi totoo yun. Maganda siguro, pabasa natin. Sige, basahin po natin. Roman 9:6 po, mga kababayan. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. So maliwanag po sa Biblia na hindi lahat po ng mga nasa Israel Taga-Israel. taga-Israel. Opo, kapatid na Sani. Hindi po totoo yun. Hindi totoo yan. Mm-mm. Kaya nga, kahit pa nung panahon ni Propeta Moises, may binabanggit sa Biblia, merong mga nakikipamayan sa kanila So, hindi mga Israelita yun. Hindi mga Nakikipamayan Israelita lang. yun. Oo. Mm. Kung babasahin pa natin simula pa ng una, Levitico 17, versikulo 8. At sasabihin mo sa kanila, sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na naghandog ng handog na susunugin o hain, ayan. Mm. Ibig sabihin, meron pong mga tao na nahandon sa sambahayan ni Israel na mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila. So, hindi lahat ng nasa loob ng Israel, kapatid na Sani, ayon dyan, Israelita talaga. Tama. Yan. Ayan. Yan. Kaya, ito talaga, mahuhuli mo sa bibig Pero ngayon, kung napansin nyo, binasa niya na yung Isaiah, sinumpisahan niya na. Hindi na ho natin ipapakita yung iniisa-isa niya, napakahaba 24:1 hanggang 2 yung kanyang nabasa. Mula 24:1 hanggang 2, pinapatunog niya lahat ng binabanggit doon, Brad Sani, ang concern Israel. Kahit ano mabasa ron, Israel. Sige, pabayaan po natin siya magpatuloy. Nabasa niya po yung 24:1 hanggang 2, tapos nag-conclude na siya. Tuloy niya hanggang 3. Tutuloy po niya yan.
Tapos pagdating sa 4, ito po ang kanyang konklusyon. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman sapagkat sinalita ng Panginoon ng salitang ito. Yung lupa ng alin? Ng Israel, lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman. Ang lupa ay tumatangis at nasisira at ang sanglibot ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Saan po yung mga bayan tinutukoy? Sa Israel pa rin. Nadinig niyo po? Saan po yung bayan na tinutukoy? Sa Israel pa rin. Sa Israel pa rin. Kasi, meron nga naman binabanggit dito, ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman. Basahin natin 24:3 hanggang 4. Ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman at lubos na masasamsaman sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Israel daw yan, kapatid na Sani. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanglibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Pagkabasa ng 24:4, ano'y sinunod? Saan po yung mga bayan na tinutukoy? Sa Israel pa rin. Pero Sabi yung niya. binasa, tandaan po natin, Isaiah 24:4, Mm-mm. ang nakasulat, ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanglibutan ay nanghihina. Yun. Di meron palang nakasulat doon na sanglibutan, kapatid na Rodel. Oh. Mapapansin natin, Brad Sani, talagang meron siyang itinatago eh. Mm-mm. Komo dun sa 24:1 hanggang 2, siguro palagay niya walang magko-conflict sa kanyang ideya na gustong itanim na yung lahat ng nakasulat doon ay patungkol sa Israel, inisa-isa niya. Mm-mm. Di ba? Saserdote, alipin, tao, mamimili, namimili, alila, Panginoon. Binasa niya lahat yon. Saan po? Israel pa rin. Pero bakit pagdating sa 24:4, mukhang meron kang nilaktawan? Hindi mo binanggit na Israel pa rin. Di ba? Pansinin niyo po sa screen, ang 24:4, yung pinapapansin sa inyo ni kapatid na Sani. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanglibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Pagkabasa niya ng 24:4, ano yung kanyang konklusyon? Ginawa ba niya yung kagaya nung ginawa niya sa 24:1 na inisa-isa? Pakinggan natin po yung portion na yon. Ang lupa ay tumatangis at nasisira at ang sanglibot ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Saan po yung mga bayan tinutukoy? Sa Israel pa rin. O anong konklusyon niya pagkabasa ng 24:4? Saan po yung mga bayan na tinutukoy? Sa Israel pa rin. Para bang napaso siya dun sa isang bahagi ng talata, di niya pinansin. Alin dun, kapatid na Sani? Yung sanlibutan Sa binabanggit. libutan. Kasi hindi na Nako. Israel yung kapatid na Hindi. Rodel. Paano patutunayang Israel pa yan? Kaya dito pa lang po tayo, mali ka na naman, kapitan, ang dami mo nang mali. Hindi mo kayang patunayang tumutukoy lahat yan sa Israel. 24:4 may binabanggit yang sanglibutan. Hindi mo na pinansin. Hindi niya pinansin ito kasi masisira na yung kwento niya, kapatid na Sani. Kasi, isasabi mo, alipin, Yan. sa Israel. Panginoon sa Israel, saserdote sa Israel, tao sa Israel, namimili, nagbibili sa Israel, lupa ng Israel, sanglibutan. Barado ka na. Hindi pwede sabihin Israel yan. Sanglibutan. Kung babasahin po natin sa English yan, papansinin niyo ang hilig niyang mag-English, kapatid na Sani. Pero pagdating dito, di mo na niya ini-English. Tinatago niya. Yung kasi lang ang in English. Oo, parinig natin. Sa Bible po mga kapatid, ang marami pong pagkakasulat. Therefore, glorify the Lord in the east, the name of the Lord, the God of Israel, in the coastlands of the sea. O yan 24:15 lang ang binasa niya, kapatid na Sani. Hindi niya binasa sa English yung iba. Kasi may tinatago siya. Kasi kapatid na Sani, kung babasahin natin sa English itong 24:4, natatandaan mo nung basahin niya yung Zacarias 13:8 hanggang 9, bumasa siya ng English version sa NIV raw. Doon nga niya nakuha yung 2/3 na mali. Two-thirds Mali and yung salin. one-third, Ngayon,
Kung gagamitin natin yung ginamit niyang salin na NIV, basahin natin itong 24:4. Ano ba nakalagay sa Ingles? Ito po. The earth dries up and withers. The world languishes and withers. The exalted of the earth languish. O meron binabanggit dito, world. Mm-mm. Kapatid na sani. So, hindi Israel yon. Hindi Israel. World nga eh. Word nga nakalagay eh. Maganda, tignan natin dun sa pinanggalingang salita eh. Sa Hebreo, the earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away. The haughty people of the earth do languish. Yung word doon, ang katapat niya ito, Tebel. From H2986, the earth as moist and therefore inhabited by extension the globe. Yun. Brad Sani. Talagang mundo yung binabanggit. Mundo yun. Mm-mm. Kaya, dito pa lang, kapatid na Sani, mapapatunayan na natin, hindi nito naiintindihan ng pinagsasasabi na yun daw Isaias 24:1 hanggang 15, Israel lang ang tinutukoy. Hindi. Sa 4 pa lang makikita mo na eh. 'Di ba? Ang tinutukoy word, sanglibutan. Mm-mm. Pero alam mo, napansin niya rin 'yon. Kaya lang, Patay mali siya. Yan. Ganon yun, Brad Sani. Hindi niya pinansin. Yung 24:4, ano? Ngayon, pansinin natin yung verse 5. Tuloy natin. Tuloy natin. 24:4 na siya. Patuloy natin hanggang 5. Ang lupa ay natumbahan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Saan po ba yung tipan ng araw? Huwag niyo pong iiwan ng Israel, mga kapatid, ha, para wag tayo maligaw. napakaganda, kapatid na Rodel, Oo. na sinasabi rito, binasa yung 24:5 ng 5. Isaias, ang lupa naman ay nadumihan sa ilalim ng mga nananahan doon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Mhm. Saan ho ba yung tipan nung araw? Mhm. Sumagot yung audience, sa Israel. Oo. Kinumpirma niya naman, huwag niyo pong iiwan ng Israel, mga kapatid, para wag tayong maligaw. Pinatutunog nila ngayon na yung walang hanggang tipan, sa Israel daw, kapatid na Rodel. Oo. At kung napansin mo, Brad Sani, may daya agad eh. Ang nabasa, walang hanggang tipan. Pero ang kanyang punto, saan ho yung tipan nung araw? Sa Israel. Israel. Yan. Pero, totoo ba, kung Biblia ang pag-uusapan, na yung walang hanggang tipan, para sa Israel? Oo, Yung bang tipan sa Israel, walang hanggang, kapatid na Rodel? Nabasa kasi niya, tipan. Kaya pumasok agad sa isip niya, kung nga naka-mindset na siya na puro Israel ito, kapatid na Sani, ano? Patutunugin niya ngayon na Israel. Nabasa, walang hanggang tipan. Saan ho ba yung tipan? Sagot naman yung miyembro, sa Israel. Tapos sabi niya, huwag niyo pong iiwan ng Israel, mga kapatid, para wag tayong maligaw. Ayun. Pero ang totoo, kanina pa ligaw ito, kapatid na Sani. Ligaw na ligaw na. Wala, hindi na malaman sa susuot to. Wala nang direksyon Wala kapatid na nang Rodel. direksyon. Ngayon, alin ba yung tipan na nasa Israel, kapatid na Sani? Kasi, alam na alam ang gandang isasagot eh. Saan ho ba yung tipan? Sa Israel. Tanungin muna natin, ano ba yung tipan sa Israel? Yan. Basahin natin. Deuteronomio 4:13. Ito yung tipan sa Israel eh. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Israelita kausap eh. Na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Alin ba yung tipan sa Israel? Yung 10 utos, Yung kapatid na 10 Rodel. utos. Yun ang tipan sa Israel, kapatid na Sani. Yan tanong, yung ba'y walang hanggang tipan? Pag Yun. sinabi kasing walang hanggan, ibig sabihin, wala yung Katapusan. katapusan. Dire-diretso yan. Mm. Di ba? Mm. Totoo bang walang hanggan tipan yung 10 utos? Basahin natin sa Biblia. Sa Hebreo 8:13. Ang sabi po'y ganito. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay niluma niya ang una
datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Oo, Ayan. kita mo? So yung palang lumang tipan na 10 utos, naluluma yun at tumatanda at lumilipas yung kapatid na Rodel. Sa makatwid, hindi iyon ang walang hanggang tipan Correct, na, kapatid na Rodel. na nabasa niya sa 24:5 ng Ng Isayas para patunugin niya na sa Israel pa rin yon, kapatid na Sani. Tama, Hindi. kapatid na Rodel. Hindi yun ang walang hanggang tipan. Pero Hindi sa yun. Biblia, meron talagang walang hanggang tipan. Meron. Pero hindi yun yung 10 utos, kapatid na Rodel. Hindi 10 utos. Ano ba yung walang hanggang tipan na nakasulat sa Biblia, mga kababayan? Basahin natin sa Ebreo. 13:20. Yan. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Yung pala yung walang hanggang tipan, kapatid na Rodel. Hindi yung 10 utos, hindi yung tipan sa Israel nung una. Oo. Kapatid na Sani, hindi yun. Mm-mm. Kaya maliwanag na sa Biblia, yung walang hanggang tipan, sa makatuwid bagay, ang Panginoon nating si Jesus. Oo. So, hindi yung tipan sa Hindi Israel. yun 10 utos na tipan sa Israel. Dahil yon lumilipas yun, may katapusan eh. Oo, may katapusan yun. Oo. Kaya mali na naman siya ron, kapatid Mali na Sani. naman. Mali na naman. Talo na naman. Tapos na naman. Oo. Napakamali ng kanyang interpretasyon talaga, kapatid na Sani. Huwag daw iiwan ng Israel para wag maligaw. Ligaw talaga eh. Biro mo naman yung walang hanggang tipan pinatunog na sa Israel pa rin yun. Tatandaan mo, ang tipan na sa Israel, yung 10 utos, lumipas na yon. Hindi ka na magiging dapat sa Diyos kung doon ka pa rin sasaksak. Ang tipan ngayon, yung ebanghelyo. Yun ang pinangangasiwaan ng mga apostol. Yun yung walang hanggang tipan. Ang katunayan, sabi ni Pablo sa 3:6 ng 2 Korinto, ang sabi niya ganito na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, yung kapalit ng matandang tipan na luma. Hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yon. Bagong tipan pala yung, kapatid na Sani. Oo. Kaya malayong-malayo talaga yung pagkaunawa nitong si Willie Santiago sa katotohanan, kapatid na Rodel. Opo. Kaya yung pag-iisa-isa niya ng 24 ng Isayas mula 1 hanggang 15, kapatid na Sani, napakaligaw nitong ginagawa niya. Ngayon, hahaba lang pong masyado kung itutuloy pa po natin hanggang hanggang sa 14 yung basa niya Kasi nakakita na tayo ng prueba na hindi niya naiintindihan ang ginagawa niya Sa 24:4 yung sanglibutan na translated in English version na word, hindi niya pinansin. Nilaktawan niya yon. Tapos sa 24:5, yung walang hanggang tipan, pinakahuluganan niya na yun ang tipan sa Israel. Mali. Ang tipan sa Israel, 10 utos lumipas. Hindi walang hanggang tipan. So, useless na lang na ipatuloy pa natin hanggang yung pagbabasa niya Puntahan na natin agad yung punto niya sa verse 15. Pagdating po sa versikulo 15, ano po ang kanyang sinasabi, mga kapatid? Pakinggan po natin ang kanyang konklusyon. Doon na sa versikulo 15. Kaya, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makapitpawayang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yung mga pulo ng dagat yan, mga kapatid, alam po ba ninyo? Kung atin pong pagbabatayan po yung mga maraming salin sa English. Kasi, ang English po nauna yan sa Tagalog, Bible. Ang Tagalog po na salin, galing lang po sa English Bible. English Bible po, mga kapatid, ang marami pong pagkakasulat. Therefore, glorify the Lord in the east, the name of the Lord, the God of Israel, in the coastlands of the sea. Ayon sa kanyang binasa, therefore glorify the Lord in the east, the name of the Lord, God of Israel, in the coastlands of the sea. Ang tanong, kapatid na Rodel, anong salin ng Biblia sa English yung binasa mo? At kailan lumitaw yung version na yan? Kailan yan? Oo. So, ihintay namin yan, Ilabas mo. ilabas mo. Baka naman yan yung paborito mong English na salin na ginamit mo sa Zacarias
13:8 hanggang 9, kapatid Oo. na Rodel. Kasi kung natatandaan pa po ng mga kapwa-tao natin, nung tutulan po niya yung hula sa Zacarias 13:7 o 13:8 hanggang 9 na natupad sa samahang inakay ni kapatid na Perez, bumasa siya ng English, Brad Sani. Oo. Ang binasa niyang version, NIV. Oo, maganda siguro, parinig din natin yan sa ating mga O, kababayan. sige, parinig po natin yung part na yon. Yan po sa NIV version. In the whole land, declares the Lord, 2/3 will be struck down and perish, yet 1/3 will be left in it. So, nakita natin na gumagamit siya ng English translation, ano? Mm-mm. Ang version is NIV. NIV. Yan. Mm. Doon niya binasa. Mm-mm. Ngayon, nung basahin niya naman itong Isaias 24:15 para matutuloy niya si kapatid na Eli, Mm-mm. bumasa rin siya sa English. Kaya lang, Hindi hindi NIV. sa NIV. At hindi niya lang nga binanggit kung anong Oo. version eh. Dahil kung sa NIV natin babasahin, sa English na gusto niyang version sa Zacarias, ano? Oo. Dapat sana, doon niya rin binasa no? Sa NIV, dahil ginamit niya yung NIV sa Zacarias Mm-mm. no? Ano ba nakasulat sa NIV? Sa 24:15 ng Isaias. Ganito po ang ating mababasa. Therefore, in the east, give glory to the Lord. Exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the islands of the sea. Ayan, maliwanag. Ang nakalagay sa NIV, kapatid na Rodel, islands of the sea. Mga pulunan dagat. Dito meron tayong isang natuklasan na naman. Oo, may hukos Hindi po ka na nagtatapat ng totoo. naman. Yan. Oo, alam mo, kaya hindi niya ginamit ngayon ng NIV, kapatid na Sani, kasi tutol sa kanyang NIV. Yan. Ito, ang style, kapatid na Rodel, naalala ko, kapareho ng Iglesia ni Manalo. Oo. Kadiwa ng Iglesia ni Manalo kung gumamit ng Biblia, kapatid na Rodel. Oo, ang kinukuha lang po nila, yung salin lang, kapatid na Sani, napapabor lang sa kanilang gusto. Wala silang fix na salin ng Biblia ang ginagamit eh. Halimbawa, para patunugin nila na ang pangalan ng tunay na iglesia, ang opisyal na pangalan di umano ng iglesia, ay Iglesia ni Cristo, ang babasahin lamsa, Mm-mm. yung 20:28. Mm. Basahin natin Sa ang Latin nakalagay. Translation. Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Yan, para patunugin. O yan ikaw nakalagay, Church of Christ. Sa Tagalog sa pagkakaliwat sa Tagalog, yun pa ang termino eh, pagkakaliwat na po sa Tagalog, Iglesia ni Cristo. Mm. Yun ang kanilang patunog, ano po. Pero, kung susundan mo naman sila, lamsa ang ginamit nila, no? Mm. Nakalagay, Church of Christ. Ayon kay lamsa, Mm. ano ba si Kristo? Sino ba si Kristo? Sa lamsa rin. Sa 9:5 ang sabi ganito. And the fathers, from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all. Sa lamsa, si Kristo, Diyos. Oo. God over all. Pero hindi nila ginagamit Hindi nila yan. ginagamit naman yon. Yan. Dahil hindi naman papabor O hindi papabor sa sa kanila. kanila. Kaya ang kukunin lang nila, yung isang talata. Yung sa talata lang. Dahil doon na salin Iglesia ni Cristo. Oo. Pero ang totoo, kapatid na Sani, kung babasahin natin yung English version na mas matanda kaysa dun sa Lamsa, kasi yung Lamsa, 1933 lumitaw yan eh. Yung mas matanda dyan na English version, yung King James version, Mm-mm. na available sa ating panahon, 1611 yun eh. Ano ba nakalagay sa 2028 ng gawa? Mm-mm. Basahin natin. Basahin natin. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Yun. Ang nakalagay, Church of God. Iglesia ng Diyos. Oh. Yun ang tamang salin. Pero di nila binabasa yan. Hindi na binabasa dahil hindi binabasa. papabor sa kanila. Hindi papabor sa kanila. Kaya lamsa yung ginagamit ng Iglesia ni Manalo. Oo. O, at dun sa lamsa mismo, merong mababasa na hindi papabor sa kanila, Hindi nila binabasa. hindi nila binabasa. Dahil ang paniniwala nila, si Kristo tao. Tao. Dahil nakasulat sa lamsa, ano ba si Kristo? Maliwanag yung binasa natin. 9:5. Basahin natin uli yung Roma, kapatid na Sani. Ng Lamsa translation. And the fathers,
from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all. Oh, kita mo. Ang linaw niyan. Ang linaw. Kaya lalabas, kung sa Lamsa ka magbabatay, yung Church of Christ, dun sa 20:28 ng gawa, na ang paniwala ni Lamsa si Christ, Oo, ay Diyos. God. Oo. Yung Church of Christ doon sa Lamsa, Church of God yun. Oo. Ganun Ganun yun. talaga yun. Oo, pero itinatago nila yon. Hindi nila po ipinagtatapat. At kopyang-kopya sila dyan Ni sa Willie style Santiago. na yan Ni Willie Santiago. ni Willie Santiago. Oo. Kaya, Nung nakaraan sa Zacarias, gumamit ng New International Version para patunugin yung 2/3 niya na mali naman ang pagkakatranslate. Pagdating naman dito ngayon sa pagtutol niya kay kapatid na Eli sa Isaias 24:15, aba, binitawan bigla si NIV. Oo. Kawawang NIV, diyan ka muna. Oo, kasi nakalagay. Wala kang pakisama, di ka. Mga puludi ng dagat sa Oo. NIV. Di ka Kaya hindi yun ang sumasang-ayon. gagamitin niya. Oo. Pareho ng style ng Iglesia ni Manalo. Kaya magkasing espiritu na sila ng Iglesia ni Manalo sa paraan ng pangangatwiran. Oo. Tsaka matindi po ito, mga kababayan. Ano po? Ang punta lang niya lagi, kung napapansin nyo, yan pong Tagalog galing sa English eh. Para bang pagdating sa English, end of the line na. Tapos na doon. Ang English po nauna yan sa Tagalog, Bible. Ang Tagalog po, nasaling, galing lang po sa English Bible. Hindi niya ipinagtatapat na yung English, meron pa rin pinanggalingan yun, Brad Sani. Oo. Kung gusto mo talagang matunton, yun talagang pinanggalingan. Meron pang pinanggalingan yun. Yan ang dapat nating makita. Pero, tingnan muna natin kung paano niya ngayon i-hohokus-pokus uli itong Isaias 24:15. De, nabasa niya yung Isaias 24:15. Ang binasa niya, coastlands of the sea. Ano ang konklusyon niya pagkabasa niya nun? Tuloy natin yung kanyang video. Coastlands of the sea. Ibig sabihin, sila po'y mga nasa baybaying dagat. Mga nasa baybaying dagat. Kasi ang mangyayari nga, mga kapatid, may mangyayaring kaibahan o pagkawasa. Yung mga tao, mga kapatid, para makaligtas yung iba ron, kasi marami po mapapahamak eh. Para makaligtas, ang punta nila, ang takas nila, mga kapatid, sa mga baybayin ng dagat na Israel. So pinatutunog nitong si Willie Santiago sa kanyang pagpapaliwanag sa Isaias 24:15 na yung mga pulo ng dagat doon sa English daw ay coastlands of the sea. Mga baybaying dagat. Na yung coastland of the sea, ibig sabihin po ay mga nasa baybaying dagat, sabi niya. Mga nasa baybaying dagat kasi ang mangyayari nga, mga kapatid, may mangyayaring kagibaan o pagkawasak. Yung mga tao, mga kapatid, para makaligtas yung iba roon, kasi marami pong mapapahamak. Para makaligtas, ang punta nila, ang takas nila, mga kapatid, sa mga baybaying dagat ng Israel. So, ibig sabihin, doon magtatakbuhan sa baybayin ng dagat ng Israel yung mga tatakas. Tandaan mo, Brad Sani, yung pinupunto niya, tatakas. Tatakas. Pag tatakas ka, maghahanap ka ng pagtataguan. Pag nasa baybaying dagat ka ba, kapatid na Sani, ikaw nanggaling ka sa Israel eh. Meron ka bang mapagtataguan doon? Paano kang makakapagtago rin? Open nga yun. Baybaying ng dagat. Actually, open sea yun eh. Kaya nga. Open sea ng Mediterranean Sea, kapatid Oo. na Rodel. Oo. Kaya saan ka magtatago sa baybaying dagat? Pero yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya. Ang takas po, mga kapatid, sa mga baybaying dagat ng Israel. Ba't niya ba pinatutunog na Israel talaga ito? At naghanap pa siya ng salin na papabor sa gusto niya. Bagamat sinasabi niyang ang Tagalog galing sa English, maaari ngang yung binasa niyang salin, kapatid na Sani, mas nahuli pa yun eh. Oo. Kaysa dun sa Tagalog na hawak niya eh. Oo, kasi sa English, mas maraming salin ng coastlands sa mga later version na lang ng Oo, English. Later versions na lang yun. Ang iba ron talagang, kailan lang naman nalimbag yan eh. Mm-mm. Kung pag-uusap yung nauna, kasi nang batayan niya eh. Mm. Yung nauna eh. Oo. Yung bang mga salin binasa mo na coastlands? Anong salin yung binasa mo? Ipalabas mo yan ha. Kung anong salin yung Pakita coastlands, mo. pakita mo. Bakit niya pinipilit na pilipitin, kapatid na Sani, hanggang sa pumunta na nga siya doon sa salin na coastland ang nakalagay, na binitawan niya sa pagkakataong ito yung NIV.
binitawan niya. Na ginamit niya sa Zacarias, hindi niya na ginamit ngayon. Hindi na nga niya binanggit kung anong version yung ginamit niya eh. Ba't niya pinatutunog na ito'y Koslan? Kasi para ikamada niya yung nasa isip niya na talagang Israel na Israel lang ito. Ito pa ang sinasabi niya. Ang tinutukoy po ng Biblia, mga kapatid, ang hinuhulaan po ng Biblia na luluwalhati o magpapasalamat sa Diyos ng Israel na nasa mga pulo ng dagat sa silanganan. Sino po, mga kapatid? Yung mga Israelita na natira, yung tinatawag po ng Biblia na mga labi o remnant. Ang tinutukoy po ng hula ni Isaias, hindi mga Pilipino sa Pilipinas, kundi mga Israelita na nakaligtas sa pagkawasak ng Israel, mga kapatid. Ayun po pala mga kababayan, kaya pala niya pinipilit na puntahan yung salin ng Ingles na hindi po yun ang pinagkunan ng Bibliang Tagalog na binabasa niya. Niloloko lang niya kayo na para bang pinapatunog niya yung kanyang Tagalog na hawak, ang pinanggalingan na salin, yung English na binasa niya. Di totoo yun, kapatid na Sani. Di totoong ganon. Kasi, maaari ang pinagkunan niya yung modern King James Version. Which is later version na ng English translation nyo, kapatid na Rodel. Kaya nga modern. Ibig sabihin, may old. Yung Revised Standard Version, posibleng doon din siya kumuha ng batayan niya. Kasi Costlands Costland din ang nakalagay doon. Pero, kaya nga revision, may nauna pa rin May doon nauna doon. Nakita na natin ang intensyon niya. Kaya hinihilot niyang pilit, pati mga salin kung saan-saan po siya pumupuntang papabor lang sa kanya, para palitawin niya na yung hinuhulaan ni Isaiah sa 24:15 ay talagang ikino-confine niya lang sa Israel, kapatid na Sani. Hindi raw mga pulo ng dagat, kundi mga baybay ng dagat ng Israel. At yun daw po ang hinuhulaan ni Isaiah, mga kapatid, na luluwalhati o magpapasalamat sa Diyos. Kasi kung babasahin natin sa Tagalog ang 24:15 ng Isaiah, ganito po nakasulat. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Kasi ang natutunan natin dito, kapatid na Sani, sa pagtuturo ng kapatid na Eli at ng kapatid na Daniel, ang tinutukoy kasi sa Isaiah, kung kukunin mo ang mga possibilities, hindi mo po pwedeng ipera Pilipinas na agad-agad eh. At di naman natin sinasaksak agad-agad ang ating sarili. Pagkabasa sa nakakitang, meron bang ganon? Pagkabasa ng Isaiah 24:15, kami yan. Lang ganon. Hindi kami ganon. Parang ganito, yung ibang mga pananampalataya, nabasa, Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kami yan! Hindi kami ganon. Kasi paano mo sasabing, ikaw yan eh, kailang ka lang lumitaw, ang tagal-tagal nang nakasulat ng Roma 16:16, di ba? Kapatid na Sani, hindi naman kami gano'n na pagkabasa ng Isaiah, na kami, magko-conclude na kami. Pero ang possibilities, eto, kapatid na Sani, tinuturo sa atin ni kapatid na Eli. Luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Tanong, nasa silanganan ba ang Pilipinas? Nasa silanganan. Nakita na po kasi natin sa 24 ng Isaiah, hindi po confined sa Israel. May nababasa ngang word eh. Tiningnan natin sa pinanggalingang salita, tumutukoy pa nga sa globe eh. Kapatid na Sani. So, ang possibility, sa silangan, kasama Pilipinas, nasa silangan tayo eh. Tanong, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat? O ang Pilipinas ba? Mga pulo ng dagat? Mga pulo. Binubuo ng 7,101 island and islets. Kung di ako Yun po, magkakamali. napakadaming isla ng Pilipinas. Mga kababayan, kaya ang possibility, pwedeng matupad dito sa Pilipinas. At naniniwala tayong natupad nga ito, kapatid na Sani. Bakit? Sa Pilipinas, meron pong grupo ng pananampalatayang sa Diyos, mga kapatid, na lumuluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel. Yun ang ating nakilala sa pagtuturo ng kapatid na Eli. Kaya, natupad sa atin ito. Kasi nga, sinasabi nga ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel, among the nations sa East, tayo lang naman ang naniniwala sa Diyos ng Israel na gumagamit ng Biblia. Sinasabi nga, in Asia, we are the only one Christian nation, yung Pilipinas. Kasi karamihan sa East na mga bansa,
ang Diyos nila, Si si Buddha. Buddha, Si Shinto. si Shinto. No? Hindi sila Christian. Hindi sila Christian. Hindi mga Kristiyano. Hindi nila kiniklaim yun. Samantalang sa Pilipinas, hindi naman natin sinasabing ang Pilipinas ay Christian. Oo. Sa Pilipinas, meron. Meron. Di ba? Opo. Oo. At Kaya- merong lumuluwalhati at nagpapasalamat sa Diyos ng Israel. Oo. Ngayon, para tutulan niya tayo, pumunta siya ngayon sa English version na hindi pinagkunan ng Tagalog na binabasa niya, kapatid na Sani, inuulit po natin yon. Huwag kayong patangay sa kanyang kasinungalingan. Binasa niya coastland. So, ine-erase niya na ngayon yung salitang mga pulo ng dagat. Coastland na siya. Baybayin di umano ng dagat. At di umano, yun nga ang Israel, na magkakaroon daw ng pagkagiba at pagkawasak sa Israel, ang mangyayari, mga Israelita, magsisitakas, ang takas nila papunta sa baybaying dagat. Which is, foolish. Bakit? Tatakas ka, pupunta ka sa baybayin ng dagat, edi cornered ka doon. Wala ka tatak. Wala kang tatakbuhan. Naalala ko nga yung pelikulang Ten Commandments eh. Oh. Di ba? Nung makorner na yung mga Israelita, nasa dagat na, wala na nga atrasan. Sabi ni Paraon doon yun sa movie na Ten Commandments. The God of Moses is a poor general. Bakit? Leaving them no place to escape. Wala silang tatakasan eh. Wala nga Di ba? atrasan eh. Wala nga atrasan. Pag nagpunta ka sa baybayin ng dagat at doon ang takas mo, tanga ka. Kapatid na Sani, hindi tama yon. Ngayon, pinatutunog niya po kasing ganyan para mapalitaw niya na mali nga yung natutunan niya kay kapatid na Eli na yung mga pulo ng dagat, kasama sa katuparan ang mga kapatid natin sa Pilipinas, kapatid na Sani. Ngayon, pumupunta siya sa English version na papabor sa gusto niya. Pero ang sinasabi po namin sa inyo, hindi po end of the line ang English version. Ang English may pinanggalingan. Puntahan po natin ngayon ang pinanggalingan, kapatid na Sani. Nung isinalin na coastland dun sa binasa niya at mga pulo naman ng dagat sa Bibliang Tagalog, Isles of the Sea. Eto, basahin natin ang Isaias 24:15. Wherefore, glorify ye the Lord in the fires, even the name of the Lord God of Israel in the isles of the sea. The isles of the sea, ang nakalagay, kapatid na Sani. Ang katumbas nung salitang isles, yung nasa H339. Ano ba yung nakalagay doon? Basahin natin. Ang nakalagay, eto, E. Double E. Ang bigkas niya, kapatid na Sani, ano? E. From H183, properly a habitable spot as desirable. A habitable spot as desirable. Dry land, di ba? A coast, an island, country, island. Yun ang mga kahulugan. Kapatid na Sani, hindi coastland ang kahulugan. Isa yon sa isinasuggest na kahulugan. Pero ang sinasabi, properly a habitable spot as desirable. Dry land. Di ba? A coast, an island, country, island. So, yun ang mga nakalagay, kapatid na Sani. Di ba? Yun ang nasa original. Di pwedeng sabihin coastland agad yan. Bakit po? Imbestigahin po natin, mga kababayan. Alin ba ang tamang isalin na sa salitang E? Coastland ba o isles? Tingnan nyo. Kumuha po tayo ng isang halimbawa ng nagsalin ng coastland. Halimbawa, yung Revised Standard Version. Ano ba nakalagay sa Revised Standard Version? Ito nakalagay. Therefore in the east, give glory to the Lord in the coastlands of the sea. So, tinranslate niya po, coastlands. Ang katumbas ng coastlands dyan, yun nga yung E. Ipare. Kapatid na Sani. Sa Hebrew. Ano? Pero sa Biblia pong, sa Revised Standard Version, sa libro ni Isaias, hindi lang naman yung verse 24:15 ang may nakalagay na E na sinali niya ng coastland. Alam mo, dumating siya sa punto, yung nagsalin ng Revised Standard Version, hindi siya nakaiwas. Inilagay niya yung tama eh. 24:15 yun. Yung kahulugan ng E. Yung kahulugan ng E, ginawa niyang coastland. Doon sa 40:15 ng Isaias, ng Revised Standard Version, tingnan natin ang nakalagay. Eto. Behold, the nations are like a drop from a bucket, and are accounted as the dust on the scales. Behold,
He takes up the isles like fine dust. He takes up the isles like fine dust. Tinranslate niya rito, isles. Ano ba yung katumbas ng isles dun sa Hebreo? Tignan natin. Behold, the nations are as a drop of a bucket and are counted as the small dust of the balance. Behold, he taketh up the isles as a very little thing. Tingnan mo, yung isles dyan, H339. Pareho, no? Pareho. H339. Mm-mm. Nung nahandun sa Isaiah 24, 24:15. O ano kahulugan ng H339? Yung pa rin, E. E pa rin. Yung pa rin siya. Oo, E pa rin. Pero ang salin dito, Isles. isles sa 40-15 ng Isaiah. 40:15. Dahil hindi i-apply yung coastland dito sa talatang ito. O kasi, basahin mo nga sa Tagalog, tinan natin kung ano nakalagay doon. Kung pwede mo bang ilagay yan na ano, Baybayin. na coastland, Oo. baybayin. Narito ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba. Inaari na parang munting alabok sa timbangan. Narito, kanyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay. Eh pag sinalin mong baybayin ng dagat yan, pag tinaas mong baybayin ng dagat, isasama mo na yung ano, yung buong lupa nun. Eh kung yung baybayin dagat ay nasa kontinente, Buong kontinente, parang isasama mo na yun, itataas mo. So, ipit siya. Yung Revised Standard Version, ipit na siya, hindi niya na pwedeng patigasan na isali niya ng coastland. Di ba? So, napilitan siya ngayon na isali niya ng tama, isles. isles. O, kaya ang tama po talagang translation, mga kababayan, nung salitang E, isles talaga. Isles talaga. Naipit. Eh kasi, inconsistent siya lalabas para siyang si Santiago pagka ganun. Bakit? Eh yung E, sinalin mo ng coastland sa 24:15. Eh bakit pagdating sa 40:15, eh E din, eh sinalin mo naman ng coastland. Bakit? Eh hindi kasi po pwedeng coastland. Hindi obra. Dahil hindi apply. nag-isip naman kasi itong nagsalin ng revise eh. Kasi nga naman, biro mo, itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay. Eh pag pinalitan mo ito ng baybayin ng dagat kasi yung coastland eh. Di ba? Eh itinataas ang mga baybayin ng dagat na parang napakaliit na bagay. Eh yung baybayin ng dagat, Brad Sani, ang kadugtong nun, lupa na malaki. Oo. Di ba? Buong bansa na yon. Buong bansa na yun. Eh pagka halimbawa, baybayin ng dagat ng isang kontinente, abay, iaangat mo yung buong kontinente na parang napakaliit na bagay. Hindi na-apply yung Hindi na-apply din sa talata. Oo, yung coastland, hindi na-apply. So, napilitan siya na yung E sa Hebreo, na isinali niya ng coastland sa 24:15, isinali niya na ng tama dito, isles. Kaya ang Sa tamang salin 40:15. talaga, pulo, ano? Oo, Mga kaya pulo. ang tama po, pulo talaga. Ang dapat na salin dyan, mga kababayan, hindi po coastland. Mali yung coastland na sinasabi nitong si Santiago. Eh kasi, yun ang hindi mo natutunan kay kapatid na Eli. At walang magtuturo sa kanya nun. Oo. Dahil alam naman natin na ito naman yabang lang eh. Hangas lang ika nga. Alam naman natin wala naman itong pondo. Ito naman sabi nga natin, hindi nga bagay sa kanya yung titulo niya na Kapitang Basa, mas bagay sa kanya yung Kapitang Kopya. Opo, kaya nakita natin, inisa-isan man niya yung 24:1 hanggang 15 ng Isayas, kapatid na Sani. Nakita natin kung papaano niyang ini-ignore yung mga punto sa Isayas 24:1 hanggang 5 o hanggang 15 na tututol sa kanyang claim. Nakita natin sa 24:4 may nakalagay na world, sanglibutan. Kaya imposible yung claim niya na buong Israel ang tinutukoy ng Kapitulo 24 ng Isayas. Tapos nakita rin natin yung walang hanggang tipan na binabanggit sa 24:5, hindi pala yun ang tipan sa Israel. Dahil ang tipan sa Israel may hangganan. Natapos kay Juan Bautista yun eh. Kapatid na Sani, mali yun. Tapos, para patunugin niya ngayon ng choppy niya, bumasa siya ng salin sa Ingles ng 24:15 at dinadaya pa niya ang listeners niya. Yung English na binasa mo, hindi yan ang pinagkunan ng Tagalog na hawak mo. At nung tingnan po natin sa pinanggalingan sa wika talaga na pinanggalingan ng Isayas na sa wikang Hebreo, yung pong salitang mga pulo ng dagat doon, E. Ang kahulugan talaga na dapat talagang interpretasyon doon sa wika natin, mga pulo. Yan ang dapat po nating maintindihan. Kaya napakamali po
ng kanyang claim. Unang-una, ang 24 ng Isayas hindi po confined sa Israel. Ito po'y sangkot ang buong mundo, kapatid na Sani. Dahil napatunayan na natin sa unang bahagi na si Isayas, ang concern niya, lahat ng tao. Tama yun. Lahat ng tao. Hindi Mga para sa hentil kababayan niya lang. at mga Israelita. Yun ang dapat nating mapansin, mga kababayan. At hindi po totoo yung kanyang paratang na pagkabasa natin ng Isayas 24:15 ay agad-agad ikineklaim po ng kapatid na Eli na kami po yun. Hindi. Nag-iimbestiga po kami. Tinuruan kami ng aming mga mangangaral na hanapin mo yung possibilities kung kasama ka ba o hindi. Huwag kang parang tanga na pagkabasa mo sasama ka kaagad. Hanapin mo muna yung possibilities. At mali naman na maniwala kang hindi ka kasama nang hindi ka nag-iimbestiga. Kung mag-iimbestiga ka, 24:15 ng Isayas, mga kapatid, nasa silangan tayo ng mundo sa Pilipinas. Ang Pilipinas, mga pulo ng dagat, at sa Pilipinas, meron pong grupo ng pananampalataya na natutong lumwalhati sa Diyos ng Israel. At yun ay ang grupo na inaakay ng kapatid na Soriano at ng kapatid na Daniel sa panahong ito. Mga taong natutong kumilala sa Diyos ng Israel, nasa silanganan ng mundo, nasa mga pulo ng dagat, kapatid na Sani. Yun ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos Internasyonal. Yan ang totoo, kapatid na Rodel. Kaya nakita na po natin kung paanong namamaluktot ng talata itong si Willie Santiago. Imbis na liwanagin, sabagay, salita ng Diyos kasi sa Biblia na nakasulat, mga talata, maliwanag naman yun Oo. Nilalabo lang niya talaga. Kaya hindi po siya nagpapaliwanag talagang nagpapalabo at nililigaw yung mga taong nakikinig sa kanya. At alam mo, kapatid na Sani, hindi lang siya sa talata ng Biblia ligaw Hindi lang sa mga translations siya ligaw Geographically speaking, ligaw to Bakit ka mo? Bakit nagkaganon? Pag-usapan natin. Yan.